Ayun mga kaunsa, ito na ang part 2 ng aking operation story. Kasama ko na nga pala si Mrs. ngayon. Dahil ngayong araw na to ay ma-admit na ako. Nung part 1 ng aking vlog ay nalaman na tabingi pala yung buto ko sa ilong. At walang gamot na makakapagbagaling sa buto na tabingi. Kaya need dito ang operahan. Dahil nagkukos na siya ng sakit sa ulo at pagbabara at palaging sipon at nagpa-trigger sa allergic rhinitis ko. Ngayon nga ay tapos na kami sa pangaprasa at umakyat na kami ni Mrs. papunta sa aming kwarto. Bakit nagwawawa ko? Dapat hindi eh. At dito nga nilibot ko na ang kwarto. Malaki pala at ako lang mag-isang pasyente dito sa loob. Halos kompleto na rin yung mga lagayan dito. Merong cabinet na malaki. Siyempre may higaan. Tapos may upuan sa gilid. At may maliit na drawer. At napasilip nga ako dito sa bintana. At pagkadungaw mo dito, kitang-kita mo yung Jollibee. At bigla ko napatanong kay Mrs. kung wala ba kami nakalimutan na instruction mula dun sa lobby. Kasi feeling ko meron talaga. At dito nga naisipan ko na nga humiga dahil napapagod na rin ako. Tinapin ko lang sa palengke. Ini ko, ayun no. Parang gusto ko na dito naman ah. Uy, wag kayo po ma. Sa iba, dami na. Ang in-expect ko talaga, madaming yung katabi. Yung pala, ako lang pala mag-isa. Grabe oh. Kita mo yan? Kita mo yan? Oh, sana hindi masakit. Intik na yan. Operahan kasi ako sa ilong. Papatangos kasi ako. Ano lang pala, may tabingi kasi. Tabingi yung ilong na ako. Kasi may sumapak. Tapos nag-cause na siya ng barado lagi. Tapos continuous yung sipon. Tapos headache. Medyo hindi maganda. Tapos ang bigat lagi ng mukha ko. Tapos yun, kinalkal ni doktor. Tapos nakita niya may masikip dito sa kaliwa. Tapos dito maluwag. So nakaganon po yung boto. So kailangan operahan, tanggalin, tapos palitan ng ilong ng baboy. Habang nagdadaldal ako dito, biglang may tumawag, pinapababa kami. May protocol pala ang ospital na kapag inadmit ang isang pasyente, kailangan may magsundo sa kanya dahil kailangan muna i-check ang pasyente. At nandito na nga ako sa emergency room, para akong lumpo dito, naka-wheelchair pa, na unsa. At dito nga nilapitan na nila ako, at chinecheck na nila ako, may kumukuha ng BP, may nag-i-screening, at may nag-aayos ng papers ko. At finally kami ay aakyat na para pumunta na sa aking kwarto. Gusto ko na tumayo dyan kasi ayoko ng wheelchair kasi kaya ko naman maglakad. Natawa nga si kuya dyan yung nagtutulak sa akin kasi gusto kong tumayo kaso bawal daw. Dahil yun ang protocol ng ospital. At andito na nga kami ulit sa aming kwarto. Pambihira. Excited kasi kanina kaya umakyat agad eh. Naunsa. At dito nga ini-screening ulit ako. Dami nilang tanong, paulit-ulit naman yung tanong. Siyempre, paulit-ulit din yung sagot ko na unsa. Pero kailangan yung mga kaunsa para ma-sure talaga nila na wala kang allergy sa gamot. At iba pa na pwede mong ikapahamak. Lalo kagaya ko mag-undergo ng operation. Dito nga ay naayusan ni Mrs. ang mga gamit namin para mamaya wala nang alalahanin. Ay, nako. Tapos meron silang binigay sa akin. Sacred Heart Medical Center kit. So meron naman tissue, tapos straw, cup with measurement, and towel. Tapos kutsara and tenedor. Meron temperature. Thermometer pala. Safeguard. Tapos with tote bag. Ganda, di ba? So dito ka na sa Sacred Heart Medical Center magpa-admit. Joke lang. Naunsa nag-promote pa. At dito nga kinukuhanan ako ng picture para makita ng doktor na mag-oopera sa akin. Pinatayo ako dyan at pinanganga. Iniisip ko para ako nasa kulungan nito ah. Kulang lang yung parang plaka. Naunsa. At after nga ng picture may pumasok biglang nurse at binigyan ako ng nebulizer para daw pausukan ako. Tinanong ko siya bakit po. Wala naman akong hika. Sabi niya kailangan daw para daw sa lungs ko yun. Dahil palagi ako may sipon. At after ko naman magpausok may pumasok ulit na nurse. At chinek niya
na kung may allergy ba ako sa antibiotic na ilalagay sa katawan ko. At buti na lang wala. Kaya nag-continue na siya sa second step niya. Yun ang lagyan ako ng swero. Ewan ko ba, hindi ako nakabahan sa operation ko. Pero dito sa swero, sobrang kaba ko dyan. Grabe. Gusto ko nang tumakbo dyan. Kaso kailangan tiisin na unsa. At sumirit pa nga yung dugo dyan. Dahil siguro sa sobra kong kaba. At dito nakakabit na ang swero. Nakangisi ako dyan. Kasi mahapdi na unsa. At pasado alas 5 na ng gabi, may nag-deliver na ng food sa amin. In fairness masarap yung pagkain dito sa hospital na to. May lasa siya. At makalipas ng ilang minuto, ay pumasok ulit na nurse. Ilalagay niya na yung antibiotic sa swero ko para daw dumaloy na sa buong katawan ko. At nagdadaldal nga ako dito. Tinanong ko nga kung bakit kailangan pa mag-fasting. Ilong lang naman ang operahan sa akin. At ito ang sagot Kasi ko. under anesthesia po kayo eh. Ibig sabihin mararelax yung mga muscle po. Pwede kayong muscle. Oh, yun nga. At may nilagay siya ulit na gamot sa swero ko. At naramdaman ko dito. Kala ko masakit. Yun pala malamig dumaloy sa ugat ko. Parang may yelo. Ayun mga kaunsa, kita-kits tayo sa part 3 ng Operation Story. Follow, like, share po na unsa.